pagpapatuloy ng ating Build It Right series. Tapos na tayo mag-budget at nakapili na tayo ng tamang lokasyon kung saan ipapatayo ang ating dream home. Kaya next step, paano nga ba natin malalaman kung magandang lupa ang pagtatayuan ng ating bahay? Ihahatid yan ng ating guest host na si Amazing Betong. Budget and design? Check! Location and permits? Check! Mukhang ready ka na ipatayo ang dream house mo. Pero take note, kahit gaano pa kaganda ang lupang nabili mo, hindi ka pwedeng pakasiguro na okay agad yan patayuan. Kasama natin ngayon si Betong Sumaya para alamin kung ano-ano pa ang dapat i-consider bago simula ng isa sa mga bagay na pinaka-exciting, ang groundbreaking. Yeah! Kita niyo yun? Di ba? Ang sakit, di ba? Ganyan ang mangyayari kapag hindi solid ang lupa na kinatatayuan ng bahay niyo. Kahit gaano pa kagandang design yan, kapag hindi stable ang lupa, nakaw, may posibilidad na gumuho yan. Gaya na lang, nung nag-breakdown ka, nang iniwan ka ng ex mo. Kaya mabuti pa, panoorin niyo na lang to para maiwasan ang problema niya. Ang hirit. Maraming lot buyers ang hindi aware na isa sa pinakamahalagang gawin bago magpatayo ng bahay ay alamin muna kung anong klaseng lupa ang magiging pundasyon nito. Para maiwasan ang future problems pagdating sa structure. Or worse, ang mga posibleng sakuna na maaaring ikapahamak ninyo at ng iyong pamilya. Bago ang construction, dapat talaga kino-consider ang lupa. Kasi dito nakadepende kung ilang palapag yung itayo natin eh. Kung di natin malaman yung classification ng soil kung saan itatayo ang ating property, possible na tumabingi ang ating property or gumuho. Kailangan natin mag-hire ng mga professional. Maliban sa akin na arkitekto, kailangan natin ng mga inhinyero. For example, geodetic engineer. Ang pinaka-role ng geodetic engineer is to identify kung nasaan nga ba ang mismong lupa natin. Alam niyo ba guys na may dalawang klase ng lupa na dapat niyong i-consider? Ang expansive clay o yung malasponge na lupa na lumalaki kapag nababasa at lumiliit kapag tuyo. At loose sand na kadalasan ay hindi stable na maaaring magdulot ng paggalaw at paglubog ng mga bagay na nakatayo rito. Paano nga ba natin masusolusyonan ng problemang ito? Aba, alamin natin sa ating mga eksperto. Para sa mga properties kung saan merong malalambot na lupa, like expansive clay or kaya mga loose sands, dito pumapasok mga geodetic engineers kung saan itetest nila yung soil type ng mismong property. Pag nalaman na kung anong klaseng lupa ang nasa lote mo, dito naman ipapasok yung data para maging basis ng structural engineer kung anong klaseng pundasyon ang pwedeng itayo sa mismong lote. Isa sa mga konsiderasyon nito ay kung ang lupang pagtatayuan ng bahay ay malapit sa ilog o ipapang-anyong tubig dahil may posibilidad na lalong lumambot ang lupa sa paglipas ng panahon. During sa construction, ang foundation process, pag nag-excavate na sa mismong pundasyon, ginagawan to ng soil compaction para mas stable yung pagpapatungan ng ating mga pundasyon. Importante rin na maayos ang drainage system ng ating mga property dahil kailangan ito para hindi makontaminate ang mga malapit na bodies of water sa ating property na pwedeng pagkukunan rin ng supply ng ating inuming tubig. Base sa obserbasyon pa lang, makikita natin kung ang lupa mo is flat lang o nasa terrain. Terrain is yun yung slope o mas mataas ang isang parte ng lupa na maaaring mag-cause it's either ng baha or it's either ng land erosion. That's why we have survey services. Ang survey, doon mo marirelocate kung saan talaga ang boundary ng lote mo. Maaring mag-encroach ka sa kabilang lote dahil nauusog to, depende sa bagyo or depende sa paggalaw ng lupa. Now, si architect,
i-assess niya kung ano ang present ngayon sa existing na site at tutulungan niya kayo kung paano i-turn ang posible para sa pangarap niyong bahay. Sa kabila ng dagdag na proseso, ang tamang soil treatment ay nagbibigay ng isang solid na pundasyon para sa anumang strukturang plano mong ipatayo, para sa katatagan, seguridad at kapanatagan ng loob mo. Wow, look at those! Kaya Kaya naman, ang kailangan kong gawin ay siguraduhin matibay ang pundasyon para kayanin ang anumang bagay na gusto kong itayo rito. Dahil sabi nga ng mga eksperto, solid ground means peace of mind for years to come. Kaya niyo yan? Nabitin ba kayo kung paano pa natin mapapabuti ang lupang nais nating patayuan ng bahay? Kaya eto na ang mas marami pang tips mula sa ating eksperto. Kaya take it away, Amazing Betong! Ngayong alam mo na kung paano masisigurong solid at stable ang lupang pagtatayuan ng dream house mo, may isa pang importanteng task na dapat gawin bago simulan ng groundbreaking. Wow! Mukhang ready ng lahat Pero bago mo simulan ng groundbreaking, sigurado ka ba na walang nauna sa'yo bago ka mag-move in? Baka naman may mga tenant dyan bago ka tuluyang makalipat. Kaya ito, my goodness, ang daming anay. Bago simulan ang pagpapatayo ng bahay, siguraduhin munang hindi lang basta matibay ang lupang pagtatayuan nito, kundi ligtas din sa anumang kontaminasyon na pwedeng idulot ng pagkakaroon ng mga peste, gaya ng daga at ng numero 1 kalaban sa bahay, anay. Nasa bansa tayo na tropical country. Present talaga ang mga ipis, anay. Now, meron din tayong mga problema sa mga daga kasi hindi rin maayos yung pinagtatayuan ng bahay natin at malamang marami itong tubig. Meron din tayong insekto like mga lamok. Ang mga lamok na ito can cause malaria, dengue, or Zika virus that can cause death para sa mga bata o sa sino mang maapektuhan. So nasa atin na ang responsibilidad para maiwasan ng mga ito. At ang number 1 solution sa pagpapatayo ng bahay, lalo na yung mga gawa sa kahoy, soil treatment. Ano nga ba ang soil treatment? At bakit ito mahalaga na masimulan bago magpatayo ng bahay? Madaming treatment ang pwedeng munang gawin sa lupa. Kapag magpapatayo ka ng bahay, isang consideration dito ang soil poisoning. Ito yung proseso kung saan nilalagyan ng kemikal ang lupa para hindi mamahay ang anay sa mismong structure na itatayo mo sa lote mo. Ang benefits ng tamang soil treatment in the long run, mas magkakaroon kayo ng peace of mind na walang anay, na walang peste sa inyong property. Isa ring magiging benefit is ang pag-prevent ng pagtubo ng halaman sa mismong kinatayuan ng pundasyon kung saan makakabawas sa structural integrity ng structure. Unang-una, pagkatingin mo pa lang sa environment ng iyong lote, makikita mo kaagad kung anong type ng mga structure environment na nandun sa site. Mahalaga na inspeksyonin mo ng bahay para sa pest control. Kasi maaaring nagpa-pest control tayo pero mali pala ang lugar ng mga pinagtitignan natin. Katulad na lamang ng butas na pwedeng mag-cause ng areas for leak. Ang mga leak na ito o mga tulo na ito ay pwedeng mag-cause ng mga ipis o kaya mga lamok. Pero paano naman kapag nakabili ka ng pre-owned na bahay na may mga tenants na pala, termites o anay, na hindi basta-basta mapalayas? Yan ang experience sa isa sa mga kaibigan natin sa Cebu. Ang daming anay. Uy. Yung bahay na to, nung binili namin, dati nang may anay. Since na yung kapitbahay namin may anay din yung parang gumapang yung anay papunta dun sa bahay na tinitirahan namin ngayon. Para hindi na lumala pa ang perwisyong dala ng mga anay sa nabiling bahay, kung ano-anong pest control products at methods na rin ang sinubukan nila. So akala namin, pagkatapos nun, okay na. Na-notice na lang namin ng dalawa ng wife ko, yung stante, tinira na ng anay unti-unti. Pwede pala siya mag-hide doon sa mga area na which hindi pa namin nalagyan ng treatment. Tapos kapos ka pa sa budget. Talagang mahirap.
Ayon sa isang arkitektong eksperto pagdating sa termite control, bukod sa pagsusuri sa lawak ng pinsala sa bahay, mas makabubuting kumonsulta muna para matukoy ang tamang paraan sa pagsugpo ng anay. You engage with them scientific method of controlling your termite. Hindi na yung traditional system na ini-inject tapos you pour some kinds of chemicals. In this baiting system, makikita natin within the perimeter, sometimes meron kang 2 colonies o 3 colonies. If the anay eat a little dose of that, yung growth ng anay, kinokontrol. Hindi na sila lumalaki, that means to say they die. Kasi they will not know that yung kinakain nila is coming from that source kasi walang amoy. The entire colony is affected, namamatay na yung sa ilalim ng anay and queen. Makikita mo yung anay, pag may swarming na, that's already a sign. Yung swarming, yung nakikita natin yung parang gamu-gamu o what, yung lumilipad during nighttime, it means to say that mayroon kang existing colony doon sa perimeter ng bahay mo. And then that's the time siguro that you would want to treat because they are the possible king and queen. Habang maagapan pa, huwag niyong pabayaan na lumaki, mag-spray yung termites sa loob ng bahay niyo. Kasi yung napundar ninyo na pera para pang-renovate sa bahay niyo, sayang lahat. Napakaliit naman na bagay na i-assess pa lang sa simula ang lupa nyo. Wala namang mawawala sa atin kung kukuha lang tayo ng professional to check or give a second opinion. Kung ikaw ay mag-i-invest na rin long-term para sa iyong bahay, kung saan ipapamana mo na rin ito sa mga anak mo, kumonsulta sa mga professionals na nakakaalam talaga kung paano magpatayo ng bahay. Tandaan, ang matibay na pundasyon ay parang recipe na walang shortcut. Basta tama ang uri ng lupa at tama ang proseso ng soil treatment, pwede mo nang itayo ang dream house mo with confidence. Kumbaga sa pageant, confidently beautiful with a heart para maiwasan ang headache at heartache sa hinaharap. Yee!